Sa mundo ng mga halaman, may mga uri na tahimik lang sa sulok. Ngunit may isang higante na hindi mo maaaring baliwalain. Ito ang Alocasia macrorhizos na mas kilala natin sa tawag na badyang, giant taro o elephant ear. Sa unang tingin, isa lamang itong marangyang dekorasyon na nagbibigay ng tropical vibe sa mga resort at tahanan. Ngunit sa likod ng dambuhalang ganda nito, may nakatagong kasaysayan ng kaligtasan, medisina at isang naklalasong lihim. Madalas itong mapagkamalan na ordinaryong gabi, ngunit may malaking pagkakaiba. Kung ang dahon ng ordinaryong gabi ay nakabitin pababa, ang mga dahon ng badyang ay matikas na nakaturo sa langit. Ang dugtungan ng tangkay nito ay matatagpuan sa mismong hiwa ng dahon at ang katawan nito ay kayang lumaki ng hanggang 4 na metro ang taas. Sa kasaysayan ng ating mga ninuno, ang badyang ay may mahalagang papel na ginagampanan. Noong unang mga panahon na wala pang modernong kagamitan, ang malalaking dahon nito ay nagsisilbing natural na payong kapag inabutan ng ulan sa bukid o kaya na may pambalot ng mga inaning prutas at gulay. Ngunit higit pa sa pagiging payong, ang badyang ay itinuturing na isang survival food. Ang malaking ugat o corm nito ay siksik sa carbohydrates. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at tuwing may matitinding sakuna kung saan nasisira ang mga pananim na palay, ang ugat ng badyang ang nagiging huling sandigan ng mga Pilipino para hindi magutom. Sa tradisyonal na medisina, sa mga lalawigan, ang katas ng tangkay nito ay ginagamit din bilang lunas sa mga pamamaga, lagnat at ilang sakit sa balat. Habang ang mga dahon naman ay ginagawang mainit na compress para sa mga sumasakit na rayuma. Ngunit babala, huwag kayong magpapadala sa mga benepisyong ito nang walang sapat na kaalaman. Dahil ang badyang ay may taglay na sandata, isang kemikal na depensa na nakamamatay kapag hindi naging maingat. Ang buong bahagi ng badyang mula sa dahon, tangkay hanggang sa ugat ay nagtataglay ng milyong-milyong microscopic crystals na kung tawagin ay calcium oxalate. Sa ilalim ng mikroskopyo, ang mga kristal na ito ay hugis karayom. Kapag ang katas nito ay nadikit sa iyong balat, ang mga karayom na ito ay tatalab at magdudulot ng matinding pangangati, pamumula, at tila nagniningas na hapdi. Kung tumalsik naman ito sa iyong mata, maaari itong magsanhi ng pansamantalang pagkabulag at matinding sugat. Mas delikado kapag ito ay kinain ng hilaw o kulang sa luto. Ang mga kristal ay tutusok sa loob ng iyong bibig, dila at lalamunan. Magdudulot ito ng matinding pamamaga na maaaring humantong sa pagkasara ng daanan ng hangin at sa malubhang pagkakataon, maaari itong ikamatay dahil sa suffocation. Ngayon naman, pumasok tayo sa isang malaking palaisipan. Kung ang halamang ito ay may taglay na matinding lason, bakit napakarami pa ring tao, lalo na ang mga plantito, plantita, at mga landscapers ang baliw na magtanim nito? Ang unang dahilan ay ang tinatawag na tropical at cinematic vibe. Sa mundo ng modernong arkitektura at interior design, walang tatalo sa visual impact ng badyang. Ang dambuhala at matikas nitong dahon ay nagbibigay agad ng marangya, sariwa at instant resort feel sa kahit anong bakuran o coffee shop. Pangalawa, ang pag-usbong ng rare at variegated cultivars. Ang badyang ay kabilang sa pamilya ng Alocasia, isang sikat na grupo ng mga kolektibong indoor plants. Ang mga pambihirang uri nito, tulad ng Alocasia macrorhizos variegata, na may halong kulay puti at berde ang dahon, ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Para sa mga digital entrepreneurs at online garden owners, ito ay isang napakagandang negosyo.
Pangatlo, ito ay matatag at madaling alagaan. Hindi mapili ang badyang. Mabilis itong lumaki basta't may tamang dilig at liwanag. At dahil nakalalason ang katas nito, mayroon itong natural na proteksyon laban sa mga peste, uod at insekto na karaniwang sumisira sa ibang pananim. At ang pinakahuling dahilan, ang lason ng badyang ay tinatawag na passive defense. Hindi ito kusang nagbubuga ng lason sa hangin at hindi ito nangangagat. Hanggat iginagalang mo ang halaman, hindi ito kinakain at inilalagay sa lugar na ligtas sa mga bata at alakang hayop, ito ay mananatiling isang ligtas at maringal na palamuti. Ngunit bilang responsableng mga hardinero, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aksidente sa katas nito, narito ang mga pangunahing first aid. Para sa balat, hugasan agad ng umaagos na tubig at sabon ng banayad. Pagkatapos, buhusan ito ng suka o katas ng kalamansi upang matulungang man-neutralize ang iritasyon. Kung sakaling nailagay sa bibig, magmumog agad ng malamig na tubig at uminom ng gatas o kumain ng yogurt. Ang calcium sa gatas ay didikit sa mga oxalate crystals upang mabawasan ang talas nito sa iyong lalamunan. Ang badyang ubiga ay patunay na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Hindi ito nilikha para puminsala, kundi para magbigay buhay at ganda sa ating ecosystem. Sa tamang kaalaman, pag-iingat at respeto sa kalikasan, ang panganib ay madali nating maiiwasan. Meron ka din bang tanim nito, kaurban? Sang-ayon ka ba sa mga naibahagi namin sa video na ito? At ano ang masasabi mo sa lamang ito? Ibahagi ang iyong opinion tungkol dito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.